Eto ang may malasakit sa Pilipino. Ang Oh. inyong lingkod na senador po ay patuloy na makikipaglaban rin po para sa health emergency allowance ng ating mga kababayan. Tuwing hearing ko po sa Committee on Health, nananawagan po sa DBM, sa DOH, na ibigay kagad ang health emergency allowance dahil services rendered na po ito. Oh, ayan, nagpapasalamat siya ha. Eto, si Senator Bongo, gayahin mo, Trillanes. Magtrabaho ka. Eto, hindi po bago to kay Senator Bongo ha, mga ka-DDS. Okay? Suportahan natin kahit anuman ang naging problema dyan at nabanggit si Mayor Baste, si Bongo. Ito po ay talagang maka-Duterte ito. Hindi natin, wag tayong papayag na gigibain ang Duterte. Hanggang ngayon, nasa tabi pa rin ito ng Duterte. Wag tayong papayag. At magiging magkakapartido pa rin yan. Okay? Pero ito, yung ginagawa na trabaho ni Senator Bongo ay matagal niya nang ginagawa yan. Yang Malasakit Center. Okay? Kaya yan ay concern talaga sa pangkalusugan ng mga Pilipino. Yang Malasakit Center, hindi ko lang alam yan dahil nabalitaan ko or napanood ko sa news. Yan po ay na-experience ng mga kaibigan, mga kakilala ko. Kaya alam ko for a fact, F-A-C-T, fact, for a fact, alam ko talagang maraming natutulungan ng Malasakit Center. Kaya kayo manunood ng replay at sa mga nanonood ngayon, pakilagay nyo dito. Kasi meron ako mga kakilala, even mga viewers sinasabi na tulungan sila ng Malasakit Center. Dito ilagay natin ngayon, ha? Ngayon, ilagay nyo dyan sa comment section yung mga natulungan na kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, anak ninyo, mahal nyo sa buhay na natulungan ng Malasakit Center. Yung kinukwento po dito ni Senator Bongo na yung fina-follow up niya sa DOH, etc., na ibigay na. Yes po, pera po ng gobyerno yan. Hindi naman natin sinasabing hindi pera yan ni Senator Bongo. Ang punto lang dito, ay ginagawa niya ng paraan at nagfa-follow up siya at ito ay isang proyekto ni Senator Bongo. Nauunawaan. Kasi tatandaan natin may reklamo nga si Congressman Pulong na naipit yung tungkol sa health issues o dyan sa hospital dyan sa Davao. Inipit. Sinasabi wala daw pera. So, sa madaling salita, hindi po nabigyan ng pondo si Congressman Pulong. Tapos biglang sasabihin, meron naman daw pondo. Tapos sasabihin ni Mix Nograles, meron na naman daw pondo. Eh baka kayo nabibigyan ng pondo. Bakit si Congressman hindi nabibigyan ng pondo? Ang punto po natin dito, ginagawan po ng paraan, bagamat ito ay pera ng taong bayan, ito ay pera ng gobyerno, ito ay galing sa taxes, nagiging kasangkapan po at nagtatrabaho si Senator Bongo. Kasi kung hindi niya gagawin yung Malasakit Center, hindi niya gagawin itong pagtulong sa mga kalusugan sa health issues ng bansang Pilipinas, walang gumagawa. Nauunawaan po? Kaya yan ang gayahin mo, Trillanes. Huwag ka lang puro nga tapos magbibigay ka palimos. Huwag na kayong magbigay kung palimos lang. Eh ano ibibigay mo, Trillanes? Palimos, isang sachet ng bigas? Tapos puro kangawan, nakala mo ang tinutinu mo. Alam mo dyan ako naiinis sa mga Pilipino na puro ngawa. Wala na ngang naitutulong sa bansang Pilipinas. Sagabal pa. Tingnan nyo ginagawa kay Pastor Kibuloy. Wala na nga niyaambag sa Pilipinas. Sagabal pa. At yung tumutulong, na katulad ni Pastor Kibuloy, na katulad ni Senator Bongo, na tumutulong, iniipit nyo pa. Meron kayong mga kaibigan ganyan, alam ko. Tingnan nyo sa sarili, sa personal life nyo. Meron kayong kaibigan na pag may ginagawang mabuti, yung inyong kaibigan, sinisiraan ng kaibigan ninyong inggitero. Hindi na nga nakakatulong, abala pa.
Sisiraan pa yung mga nakakatulong sa iba. Bakit? Inggit. Ang tanda mo na, Trillanes, inggit ka pa. Magtrabaho ka nang hindi ka naiinggit. Kayo dyan sa gobyerno, nainggit kay Pastor Kibuloy, wala na kayong silbi, inutil na. Yung tumutulong sa mga bata, tumutulong sa mga tao na si Pastor Kibuloy, sinisiraan nyo pa. Same na same eh. Ang dami pong natulungan, especially nung pandemic, ang Malasakit Center. O, sabi dito ni Catalina, yes, totoo po yan, malasakit, maraming natutulungan na kababayan nating may hirap nationwide. O, di ba? Ang dami po mga nagsasabi dito, natutulungan sila. Marami ring nagbe-mensahe sa akin. Kaya, again, ulitin ko, pati sa mga manunood ng replay, pakilagay nyo dyan yung mga natutulungan ni Senator Bongo. Sabi ni Arnel, daming natulungan yung Malasakit Center. Sa family namin, 3 ang natulungan nung pandemic. O, maraming salamat po. Hirapan at sulit po ang pangungulit dahil sabi po ng DBM, i-release na po nila soon. O, yan ha. Kasi kailangan mo kulitin yung mga yan. Pag hindi mo kinulit yan, bigyan ko kayo halimbawa, hindi ko nasasabihin kung saan lugar ako. Yung tulay dito before pandemic, nakatiwangwang. Hanggang ngayon, nakatiwangwang pa rin. Ganyan sa gobyerno. Ang gobyerno, walang kusang loob. Kailangan kinukulit. Maraming salamat sa pangungulit, Senator Bongo. Mga health emergency allowance para sa ating mga health workers. So, salamat po. So, patuloy pong magsiservisyo ang inyong kabayan, Batanggenyo, Senator Kuya Bongo. Sa abot ng aking makakaya, magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Walang masasayang na oras dahil magsiservisyo po ako para sa inyo lahat. Ayun. At maraming salamat, Senator Bongo, sa pagsiservisyo mo sa mga Pilipino. At maraming salamat din at hindi mo iniiwan si PRRD. Sabi dito, ni Jeb Rivera, yung misis ko coach nung pandemic kami sa Pabella, natulungan kanong nanganak siya sa Malasakit Center. O yan, maraming salamat, Senator Bongo. And thank you for sharing, Jeb Rivera. Sabi ni Ami naman, daming natulungan talaga, coach. Legit po talaga ang Malasakit Center ni Senator Bongo. Coach Oli, sana magkaroon ng Maisug Rally dito sa Honolulu, Hawaii. Beautiful Eve. Baka may ipapadalang politiko dyan. Baka may ipapatapong politiko ulit dyan sa Hawaii. And then, joke lang po. Natawa ako dito. Nakaka-relate ako. Joseph Dimen. Dito sa atin yan sa San Pedro, coach, 1 dekada ata, 1 tulay. Hindi ko alam hindi ko alam yung lugar mo. Emma, totoo yan, ang laki ng tulong sa hipag ko. Sabi dito, ni Lina naman, totoo, sa amin, dialysis patient kami 3 times a day, kaya malasakit at tumutulong. I love you, Kuya Bongo. Ayun ang sinasabi ko. Ebidensya eh. Kahit anong mangyari, kung may natutulungan kang tao, mamahalin ka niyan. Diba? Alam mo problema yan ang gusto ko masolusyonan talaga sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, diba, pag nagkasakit ka, ang problema mo yung sakit mo lang. Dito sa Pilipinas, may sakit ka na, problema mo pa yung pambayad. Yan ang dapat magkaroon tayo ng programa. So, makaligtas ka dun sa sakit, doon sa pambayad, doon ka mamamatay. So wala ka rin pupuntahan, patay ka rin.